isang projector na mas mababa sa $60. Mukhang scam ito pero hayaan mong sabihin ko sa'yo na itong Projector H na naging viral sa social media ay talagang nakakagulat at sa video na ito ay susubukan natin ito para makita kung talagang sulit ba o puro usok lang. Kaya direkta na tayong mag-usap tungkol sa Hi300. Ang proyektor na ito ay naging usap-usapan sa social media, sa TikTok, Instagram, YouTube Short. Lahat ay nagsasabi kung gaano ito kaabot kaya at ang mga tampok nito. Ngayon narito na tayo. Sa loob ng kahon ng Hi300, makikita mo ang mga sumusunod na bagay. Una, syempre, ang proyektor mismo na medyo compact at hindi ito kabilang sa mga malalaking proyektor na parang maleta. Pangalawa, meron tayong remote control na tandaan, kailangan mo ng dalawang AAA na baterya na hindi kasama kaya kung bibilhin mo ito, alam mo na dapat meron kang mga bateryang iyon sa kamay. Pagkatapos, may power cable tayo, karaniwan lang ito, walang espesyal. At sa huli, ang user manual na aminin natin, bihira naman basahin pero nandyan lang kung sakali. Walang HDMI cables o kakaibang adapters, simpleng pangunahing bagay lang para gumana. Kaya sa ngayon maayos, hindi tayo dinadaya ng mga peking accessories. Ngayon, pag-usapan natin ang proyektor. Una mong mapapansin kapag inilabas mo ito sa kahon ay gaan ito, hindi kasing bigat ng ladrilyo. Madali mo itong mailipat mula sa isang lugar patungo sa iba ng walang hirap. Mayroon itong umiikot na base at ito ay isang bagay na personal kong gusto dahil pinapayagan ka nitong ayusin ang vertical na anggulo ng proyektor nang hindi kinakailangang ilipat ang lahat o lagyan ng mga libro sa ilalim tulad ng ginagawa natin dati sa ibang mga proyektor. Itulak mo lang pataas o pababa at ayan, tamang anggulo na para magproyekto sa dingding o kisame kung gusto mong manood ng pelikula habang nakahiga. Gaya ng nabanggit ko, ang proyektor na ito ay compact. Ngayon gusto kong makita mo kung gaano ito kaliit kumpara sa ibang mga proyektor sa merkado. Karamihan sa mga proyektor na nasubukan ko ay parang mga higanting kahon na kumakain ng kalahati ng mesa pero itong Hi ay literal na kasya sa isang kamay. Tinatayang mga 20 cm ang haba at 15 cm ang lapad, ibig sabihin kasing laki ito ng isang maliit na lunchbox, walang labis. Ang material na ginamit sa paggawa ay plastic, kailangan ko talagang banggitin yon. Ang mga kulay na karaniwang magagamit ay puti o itim at isang bagay na talagang gusto ko ay may mga ventilasyon sa gilid para hindi ito mag-overheat. Oo, ang proyektor na ito ay may ventilador na nagbubukas kapag ginagamit. Ngayon, pag-usapan natin ang remote control. Simple lang ito, basic, walang komplikasyon. Mayroon itong mga pangunahing pindutan. Pindutan ng pag-on, pindutan ng pagsisimula para bumalik sa menu, pindutan ng pag-configure, pindutan ng pagbalik at mga control ng volume sa gilid. May mga arrow ito para mag-navigate sa mga menu at isang okay na button sa gitna para kumpirmahin ang mga aksyon mo. Walang espesyal pero nagagawa nito ang tungkulin ng maayos. Ang ayaw ko lang ay hindi kasama ang mga AAA na baterya. Kaya kung bibili ka ng projector at wala kang baterya sa bahay, kailangan mong maghintay o bumili agad ng mga ito. Ang remote control ay infrared, hindi Bluetooth, kaya kailangan mong itutok ito direkta sa projector para gumana. Hindi ito tulad ng mga modernong remote ng Amazon Fire Stick na gumagana mula sa kahit anong anggulo. Kailangan nga lang mong itutok ito ng direkta sa projector. Isa sa mga pinaka-nagustuhan ko sa projector na ito ay ang pagkakaroon ng umiikot na base. Maraming murang projector ang walang ganito. Sa HI, iikot mo lang ang base pataas o pababa at ayos na. Pwede kang mag-project sa dingding, kisame, kahit saan. Ito ay lalo na kapakipakinabang kung gagamitin mo ito sa iba't ibang lugar ng iyong bahay o kung gusto mong dalhin ito sa bahay ng isang kaibigan para manood ng laro o pelikula. Ang base ay may mahusay na kapit, hindi dumudulas at ang galaw ay malambot pero matatag. Hindi ito tulad ng mga base na maluwag at gumagalaw mag-isa sa paglipas ng panahon, nananatili ito kung saan mo ilagay. Isa pang mahalagang katangian ay ang focus na gulong sa itaas ng proyektor. Pinapayagan ka nitong mano-manong ayusin ang focus ng imahe. Kapag binuksan mo ang proyektor sa unang pagkakataon, ang ipinapakitang imahe ay magiging medyo malabo kaya't kinakailangan mong iikot ang gulong na ito pakaliwa o pakanan hanggang sa maging ganap na malinaw at maliwanag ang imahe. Ito ay manual na proseso, hindi automatiko, 5 segundo lang ang kailangan para maayos. At maganda rito kapag naayos na, hindi mo na kailangang ulitin ito tuwing gagamitin. Ang configuration ay nananatili. Ang Hi ay gumagamit ng operating system na nakabase sa Android. Hindi ito opisyal na Android TV ng Google, tandaan niyo yan. Pero ito ay isang customized na version ng Android na gumagana ng maayos. Ang interface ay malinis, simple at madaling i-navigate. Walang maraming icon o kakaibang option na di mo gagamitin. Pagbukas mo nito, makakarating ka sa pangunahing screen na may iba't ibang seksyon. Sa itaas, mayroon kang direktang access sa mga pinakasikat na aplikasyon tulad ng YouTube, Netflix, Prime Video, Disney o kung anuman ang gusto mo. Sa ibaba, mayroon kang seksyon ng mga file kung saan maaari mong ma-access ang nilalaman na mayroon ka sa isang USB memorya. Pagkatapos ay may seksyon ng mga app kung saan makikita mo lahat ng naka-install na app at sa huli ang mga setting.
Lahat ay nakaayos ng intuitive, di mo kailangang maging tech expert para malaman paano gamitin ang proyektor na ito. Simulan natin sa mahalaga, ang kalidad ng video dahil para diyan tayo bumibili ng proyektor para manood ng nilalaman sa malaking sukat. Maglalagay ako ng video sa YouTube na may mataas na kalidad ng mga imahe, iyong ginagamit para subukan ang mga screen at proyektor. Mga video na may tanawin, makukulay na kulay at maraming detalye. Tingnan mo, unang napansin ko ay maganda ang kulay. Hindi sobrang saturated na peke pero hindi rin maputla, may tamang balanse. Ang kulay pula ay talagang matingkad na pula, ang asul ay tunay na asul at ang berde ay berde talaga. Walang kakaibang tono. Maayos ang kalinawan, hindi ito 4K o Ultra HD. Ngunit sa presyong ito, malinaw na malinaw ang imahe. Maaari kang magbasa ng teksto ng walang kahirap-hirap at kitang-kita ang mga detalye sa mga larawan. Hindi ito tulad ng mga murang proyektor na pixelated at malabo. Ngayon, maikukumpara ba ito sa bagong OLED TV? Hindi, syempre hindi. Ang mga TV na iyon ay may malalim na itim, walang hanggang contrast at sobrang taas na liwanag. Ang proyektor na ito ay wala niyan. Ang itim ay hindi purong itim, mas madilim na kulay abo at normal ito sa mga proyektor sa presyong ito. Pero sapat ba ito para manood ng pelikula, serye, YouTube video at pangkaraniwang nilalaman? Talagang. Ngayon sa aking tapat na opinyon, maayos ang audio, hindi ito kamangha-mangha, hindi ito katulad ng isang profesional na sistema ng tunog o mga speaker ng Bose, pero sapat na ito. Malakas ang volume, kayang punuin ang isang silid ng walang problema basta tahimik at walang ibang ingay. Malinaw na kung nanonood ka ng pelikula kasama ang iyong mga kaibigan, lahat ay makakarinig ng maayos, hindi mo kailangang lumapit sa projector para maintindihan ang sinasabi ng mga karakter. At isang mahalagang bagay, ang audio ay sapat na malakas para hindi ito matabunan ng ingay ng bentilador ng projector dahil tandaan mo na ang bentilador ay may tuloy-tuloy na ugong. Pero kapag ang audio ay nasa normal na volume, nawawala ng tuluyan ang ugong na yon, hindi mo ito napapansin. Kung ikukumpara sa mas murang mga projector, yung mga nasa $20 o $40, mas okay ang HI. Ang mga murang projector na ito ay kadalasang may mahihinang imahe, pangit na kulay, walang integrated apps, masamang software at pangit ang pagkakagawa. Basically, basura sila. Kung ikukumpara sa mga projector na nasa gitnang presyo, yung mga nasa $150-300, ang HI ay mas mababa pero hindi ganong kalayo. Ang mga projector na ito ay kadalasang may mas maliwanag na ilaw, mas magandang contrast, mas mahusay na audio at marahil mas magandang pagkakagawa pero ang pagkakaiba ay hindi kasing laki ng doble o triple na presyo na binabayaran mo. Kung ikukumpara sa mga premium na projector, yung higit sa $500, malinaw na walang laban. Ang mga ito ay para sa mga profesional, home theater, dedikado, para sa mga talagang nais ang pinakamahusay na karanasan. Mayroon silang mataas na liwanag, magandang contrast, malakas na audio, totoong K na resolusyon at lahat ng tampok na maiisip mo. Ngayon, narating na natin ang dulo ng video na ito at oras na para sagutin ang tanong na iniisip mo mula nang simulan mong panoorin ito. Sulit bang bilhin ang proyektor na high 300 o hindi? Simulan natin sa pinaka-obvious ang presyo. Ang proyektor na high 300 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $60 hanggang $90. Pero halos palaging mas malapit sa $60. Depende kung saan mo ito bibilhin at kung may available na alok din. Ilalagay ko rin sa description ang link para sa pagbili na tulad ng sinabi ko, nabili ko ito sa halagang mga $57 kaya makikita mo ito doon. At bibigyan kita ng discount code para makabili ka. Ngayon, narito ang aking huling opinyon tungkol sa produktong ito. Sulit talaga ang projector na ito sa presyo nito, malinaw na may mas maganda pero mas mahal. Ang proyektor na ito ay may mga pangunahing katangian. Kung nais mo ng mas malawak o mas magandang tunog, maaari mong ikonekta sa pamamagitan ng Bluetooth ang isang speaker para mas malakas ito. Kaya hindi na kailangan bumili ng proyektor na may mas malakas na speaker. Tungkol sa kalidad ng imahe, kahit na marami ang nagsasabi ng KP at iba pang bagay, sa totoo lang ito ay 1280x720. Tandaan, ito ay depende sa bersyon na bibilhin mo dahil ang high 300 na ito ay may iba't ibang bersyon na kailangan mong suriin. Ang akin ay ang base na walang anumang letra sa dulo dahil may iba na may GB, Z o anumang letra o numero sa dulo kaya kailangan mong suriin dahil maaaring makuha mo ang Full HD o K o mas mababa pa sa akin pero ito ay depende sa bersyon na pipiliin mo. Tungkol sa usapin ng pag-init, sa totoo lang ito ay medyo umiinit kaya mas mainam na ilagay ito malapit sa lugar na hindi masyadong mainit. Ibig sabihin, hindi mo ito dapat ilagay sa isang lugar na puno ng mga bagay sa ibabaw dahil ito ay mag-overheat at tiyak na magkakaroon ka ng problema.
Tungkol naman sa usapin ng fluidez, sa totoo lang ito ay medyo maganda. Sa presyong ito at sa operating system na ginagamit, maaari mong asahan na tulad ng ibang mga Fire TV stick na nagsisimulang mag-freeze, mag-lag o hindi gumana ng maayos, pero sa aking kaso ito ay gumana ng maayos, may 8GB na internal storage para makapag-install ng mga application. Kaya sa aspetong iyon ay maganda rin. Kaya para sa akin, sa presyong ito ay sulit ito, pero huwag mong asahan ang pinakamahusay na kalidad dahil ito rin ay portable. Maaari mo itong dalhin kahit saan nang hindi nag-aalala. Hindi mo kailangan magdala ng 3 maleta para madala lahat, kundi sa isang maliit na bag maaari mo itong ilagay kasama ang kanyang charging cable at ayos na. Ganun kasimple, kaya sa aking opinyon sulit ito. Magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Paalam.